maaaring isa ng super typhoon ang bagyong Mawar oras na pumasok ito sa Pilipinas. Bagamat hindi tatama sa lupa, maghahatid ang bagyo ng pag-ulan sa Hilagang Luzon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa Biyernes o sa Sabado, nasa Philippine Area of Responsibility na ang bagyong may international name na Mawar. Tatawagin itong Betty, ang ikalawang bagyo ngayong taon. Nasa Pacific Ocean pa ang bagyo pero posibleng isa na itong super typhoon kapag pumasok sa bansa. Sa ngayon po, hindi natin niro-rule out dahil nasa karagatan pa rin ito at malayo pa rin po sa kalupaan ng ating bansa. Possibly within the next 48 hours ay posible pang or less ay posibleng ma-reach nito yung super typhoon intensity. Nasa 2,275 kilometers silangan ng Mindanao ang Typhoon Mawar. Taglay nito ang lakas na aabot sa 140 kilometers per hour at bugsong hanggang 170 kph. Kapag naging super typhoon, tataglayin ito ang lakas na higit 185 kph at bugsong 100 kph pataas. Kaya na nitong magpatumba ng mga puno, mga bahay na gawa sa light materials at mga poste. Pero sa forecast ng Pag-asa, hindi magla-landfall ang bagyong Betty sa Pilipinas at didiretso sa Taiwan sa weekend. Sa kabila niyan, hindi raw dapat magpakampante dahil mararamdaman pa rin sa Hilagang Luzon ang epekto ng bagyo. Malapit lang sa katimugang bahagi ng Taiwan yung mga ilang lalawigan sa extreme northern Luzon area gaya ng Batanes, possibly yung mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apari or Apayao and then Cagayan. Bunsod niyan, posible raw magtaas na ng storm warning signal sa Northern Luzon pagsapit ng weekend. Sa banta ng super bagyo, tanong tuloy ng ilan, isa rin ba ito sa epekto ng El Nino? Sagot ng Pag-asa, hindi. Mas kaunti raw ang bagyong nagla-landfall o tumatama sa lupa. Normally kapag may nararanasan tayong El Nino, ay nagiging madalang yung bagyo na nararanasan nating bansa at konti rin yung mga weather system na maaring magdulot sa atin ng pag-ulan. Pagpasok rin ng Typhoon Mawar sa bansa, hahatakin na nito ang hanging habagat na magdudulot ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Pero ilang buwan lang ang itatagal niyan lalo't nasa transition o lumilipat na tayo sa El Nino. Sa katapusan ng taon, pinakamararamdaman ang epekto ng El Nino. Last quarter of this year, posibleng dahan-dahan na maging below normal yung paulan na mararanasan sa mga ilang lalawigan po na ating bansa. That is dulot nga ng mga parating na El Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.